unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Soil testing o pagsusuri ng lupang sakahan. Bakit nga ba importante para sa ating mga magsasaka? Bukod kasi sa pwedeng makatipid, posible pang lumaki ang kanilang kita. Kaya naman, ang Department of Agriculture puspusan sa pag-deploy ng mobile soil testing lab sa buong bansa para sa on-site soil testing at libreng fertilizer advice sa ating farm heroes. Abangan yan sa Masaganang Pinas sa DZRH ngayong Sabado, May 16, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa Masaganang Pinas. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya, wow, white rose, white rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Isyu at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 24 na minuto makalipas sa alas 10 ng umaga. Ngayong pong umagang ito, diretso na muna tayo sa ating pasyente. May pasyente po tayo. At sikapin natin pong matulungan sa abot ng ating makakaya. At syempre ng ating pong mga kababayan na lagi pong bukas ang kanilang puso, no, para tumulong. Pasyente po natin, 55 years old, naku, bata pa. Mula po sa CAA Las Piñas City. No po. At ang pasyente po si Kuya Pompio Daganon Quebec Jr., no? Si Kuya Pompio. Wala pong trabaho dahil nga po dito sa kanyang sakit. Dati po siyang construction worker. Dati pong barangay Tanod sa kanila pong lugar. Pero nito pong last year, no, November 13, 2025, na aksidente po. Nabali po yung kanyang kaliwang braso dahil po dun sa nangyaring aksidente, hindi po siya naoperahan para sana nalagyan po ng bakal.
hindi po kaya yung halaga daw po ng para sa operasyon dahil si Kuya Pompeo po meron pong heart ailment, no? May sakit sa puso. Baka daw po sabi niya hindi na magising o sabi daw po ng doktor, may ganun, hindi magising. Yun, July 11 po, nagpa-check up siya, no, sa Las Piñas General Hospital at doon po na-diagnose. So last year pa to. Tama ba? Oo, nagpa-check up sa Las Piñas General Hospital at doon na-diagnose na meron siyang heart failure and then merong chronic obstructive pulmonary disease. So binigyan siya ng reseta po para sa mga gamot niya at ang ginawa po niya, humingi siya ng tulong sa kanilang barangay. May mga pagkakataon po may nagbibigay naman sa kanya ng mga kakilala pambili daw po ng gamot. Pero nito pong last March, nagpa-check up siya dun po sa kanya pong mga laboratory test para malaman niya kung meron pong pagbabago. Dahil nga po wala po siyang trabaho, nag-aalala siya kung saan siya po kukuha ng ibabayad dun po sa mga laboratory test. At syempre yung pong pambili ng mga gamot na naman dun para syempre kakailanganin niya yun. Kaya eto po siya po'y lumalapit sa atin sa Operation Tulong dahil yung kanya pong may bahay, yun lang po ang naghahanap buhay, nagtitinda po ng mga damit, ukay-ukay. Ayan, inilalako dun sa kanilang lugar at kahit papaano may nakukuha silang doon na panggastos para sa kanilang pang-araw-araw. Meron pong silang 5 anak, no? May kanya-kanya ng pamilya at yung 2 anak niya, no, wala namang hanap buhay. Kaya dito lumalapit po sa atin si Kuya Pompeo sa pamamagitan po ng kanyang asawa. Sino ang nandyan? Si Kuya Pompeo ba? Si Ate Jocelyn. Okay, si Ate Jocelyn Sarmiento. Ate Jocelyn, good morning po. Magandang umaga. Good morning po. Okay, Ate Jocelyn. Yes po. Nasa tabi mo ba si Kuya Pompeo? Po, nasa bahay po. Sa labas po ako ng bahay. Sa labas ka? Tawagin ko po. Nagtitinda ka? Okay, di ka naman nagtitinda ngayon sa ukay-ukay mo. Kasi laban kung tawag niyo, ma'am. Opo. So, pero nagtitinda kayo araw-araw? Opo, naglalako po ako. Nag-iikot po ako araw-araw. Oo. Sabi niyo meron kayong, may kasama pa ba kayo sa bahay na anak? O lahat sila may kanya-kanya ng ano? May kasama ko sa bahay, ma'am. May mga anak ka pang kasama? Yung anak kong may So, lahat sila may kanya-kanya ng pamilya. Ano ang sabi ng doktor? Ikaw muna, Ate Jocelyn. Anong sabi ng doktor kay Kuya Pompeo? Nung nagpa-check up kayo, sabi niyo sa Las Piñas, no? General Hospital. Ano ang... Hindi po siya pwedeng, ma'am, operahan. Pero complete, may baka na po ako nilakad sa kanya, nabayaran na ng PCSO. Opo. Kaso lang, hindi po siya pwedeng operahan, gawa ng baka daw, hindi na po siya magising. Opo. Sinabi hindi kakayanin daw ng, yung... Puso. Patulungin pala yan, ma'am, bago operahan. Yung puso niya. Bago sila daw magising, ma'am. Oo. So sinabi talaga, sa puso. Sinabi po talaga ng doktor na hindi na siya pwedeng operahan o pwede pa naman pag anong sabi? Hindi na po daw pwede, ma'am. Baka daw di kasi sa edad po niya, ma'am, baka di kakayanin yung yung mga gamot na ituturok sa kanya. Ilang taon na ba siya? Sabi 55 years old pa lang? Ngayon, ma'am, 56 po siya, ma'am. Kaya siyempre, ma'am, sobra siguro ng pagod ng katawan niya. Mahina po siya, ma'am. Oo, ito nakita ko na yung picture. Parang mukha senior pa kasi sa akin, ma'am. Oo nga, ako senior na ako, ma'am. Mas matanda kasi ako sa kanya, ma'am. Oo nga, nakita ko na yung picture ni Kuya Pompeo. O kasi di pa siya senior di ba? Ikaw ang senior. Pero mahina ang katawan niya, ma'am, siguro sa mga trabaho niya, mga nakaraan, sa sakit niya, ma'am. Okay. So, hindi na siya... Madalas po niya hingalin, ma'am, Oo. So, ilang balik-balik kami sa ospital. Oo. Pag inatakyan, ma'am. Okay. So, Ate Jocelyn, hindi na siya pwedeng operahan, no? Hindi na dahil dun sa kondisyon. Hindi na po siya, ma'am. Hindi na makuha trabaho. Puso. Okay. So, anong sabi ng doktor? Maggamot na lang? Maintenance na lang po, gamot. Okay. Puso niya po. Magkano inaabot yung kanyang, maggamot? Magkano halaga? Sa halimbawa sa isang buwan? Depende po, ma'am.
Dipindi mga ano ma'am, abot siguro ng mga ano ma'am, mga pag isang buwan ma'am, abot ng mga ano, 13,000. Oh, mahal din ano. So maintenance na niya yung para sa puso. Opo, May sa high- puso niya po ma'am, sa high blood. Kasi high blood din siya ma'am eh. Oo, may hypertension din. Opo. Anong sabi ng doktor doon sa kanyang chronic pulmonary disease? Ano ba siya, naninigarilyo? Yung puso niya ma'am, ano ma'am, nag-large ma'am, large enlargement ma'am. Tapos, wala namang bara ma'am. Kasi nag-enlarge na yung puso niya. Para Okay. lumiit, tapos biglang lumaki, ganun. Opo. And then, nung nakita, maggamot na lang kasi nga hindi na pwedeng operahan. Sa ano po yun, no? Sa Las Piñas General Hospital siya nagpapacheck up? Opo ma'am, sa district ma'am. Nasa tabi mo ba o walang signal dun sa sa loob? Wala. Nasa uwi ka sa bahay ma'am para makita mo yung asawa ko ma'am. Ay, uuwi ka pa? Malayo. Teka, baka malayo. Dito lang ma'am. Ha? Dito lang kasi, wala kasi, maingay kasi sa amin ma'am. Ay, sige na. Wag na. Yung ibang apo. Wag na. Oo nga. Dito lang po ako sa labas ma'am, sa likod ng bakasing lote. Hindi tayo magkaintindihan. Pero ngayon okay naman siya. Wala siyang pneumonia ngayon, wala. Hindi ma'am, ang may minsan siyang gamot ma'am. Pero ang hingal niya ma'am, every other day hinihingal siya. Pag hinihingal siya, ganun ang sistema ma'am. Oo, halimbawa kinakausap mo siya kapag ka medyo inaatake siya nung sakit niya, anong sinasabi sa ni Kuya Pompeo? Ano ko lang minsan, yung inaano ko lang siya, minsan nebulizer na lang siya ma'am. Kasi minsan nalatagod siya sa nebulizer eh. Nahirapan siya. Kaya pa ko na siya nagamot ma'am. Hindi na siya mapagod mag-ano. Okay, tapos anong sinasabi niya sa'yo? Pagka meron siyang, halimbawa, gusto niya yung di ba minsan nagwo-worry siya, may gamot, walang gamot. Dumadating ba sa punto na wala siya mainom na gamot niya? Di naman. Opo, ma'am. Oo. So, ano sinasabi niya? Anong napapag-usapan niyo? Minsan po kasi wala akong mabinta. Kaya wala akong ano. Walang Kaya benta. lalampasan yung pag-inom niya ng gamot. Oo. So, minsan matumal yung benta mo ng mga damit. Lalo na ngayon. Kumusta ngayon? Pero, Minsan po kasi mga anak ko ma'am, mahirap yung hiya ng tulong. Mga anak ko, minsan nagkakasama kami ng loob eh. Paano ka ba nagsasabi sa mga anak mo pagka halimbawa kailangan Kasi ni ano yun si Papa Kuya mo? Pompeo? Siyempre, marami sila magkapatid na ano sila. Iba naman kapatid. But ako naman lagi. Ganun. Siyempre, minsan wala pang paggastos. Minsan parang isasawa na siguro. Ganun. Oo, sinasabi ba yan sa harapan ninyong mag-asawa? Ng ano po, ma'am? Oo, sinasabi ba nila yan sa harapan ninyong mag-asawa na pag hindi po, ma'am. Sa akin na sila nagagalit. sa iyo? Tapos humihingi ka lang ng... Hindi na inaano pa din si Papa nila kasi may mga problema din sa buhay nila, ma'am eh. Kasi may pamilya ng ibang anak ko. Oo. Pero kahit pa paano may nag-aabot naman. Nag-aabot naman po, ma'am. Hindi naman sila nag-ano. Kasi lang may mga tupak-tupak kasi sarili. Oo. Na pagka tipong nagsasabi Hindi maiwasan yung ganun, ma'am. Oo, tipong pag nagsasabi ka pa lang may naririnig ka na, ano? O kaya minsan inis nga din ako, ma'am. Sabi ko, kung may ano lang talaga ako, puhunan, hindi na ako lalapit sa inyo. Sabi ko nga. Opo. Saan po ba nakapwesto yung ukay-ukay nyo? Ano pa, dito lang po, ano lang po kami, ma'am. Yung kaibigan ko, ma'am, nagtinda siya ng ukay-ukay. Humahango lang po ako, ma'am. Wala akong pwesto, ma'am. Naglalako-lako lang po ako, ma'am. Naglalako-house lang po ako, ma'am. Okay. Kasi akala ko sa labas ng bahay nyo. Wala po, ma'am. Naglalako-lako lang ako. Naglalako-house lang ako, ma'am. House to Humahango house. lang ako ng ano. Oo. Tapos, pag di ang layo din ng nararating mo o diyan lang sa mga ano? Oh, ma'am. Nag-rooming po ako. Nag-rooming po ako. Minsan magsahibad din ako, ma'am. Kaya minsan nag-ano rin ako sa sarili ko. Baka mamaya. Oo nga. Kita ko ng mga 150. Uwi na ako sa bahay. Oo, ng bigas. Oo, ingatan mo yung sarili mo. So, pero pagdating mo ng bahay, kayo lang mag-asawa naman ang Nandiyan po yung apo ko, ma'am. May mga apo rin ako sa bahay, ma'am. Oo. Sa akin po ko.
Ibinigay pa sa iyo yung mga apo. Dapat doon na lang sa mga nila, nanay, tatay nila. Kasi bukid din yung mag-asawa, ma'am. Hiwalay kasi ma'am yung isang anak hiwalay sa asawa niya. Nasa akin nga yung apo. Na Isa. Isa lang. Opo. So, isang apo nasa iyo, tapos yung anak mong hiwalay. Opo. Oo. Lalaki ba yan? Lalaki po kasi sa amin, ma'am. Yung lalaki, ma'am. Yung lalaki mong anak, ma'am. Nandun sa probinsya, ma'am. Sino ba sa mga anak mo? Sino ba sa mga anak mo yung nagrereklamo pagka nanghihingi ka ng pambili ng gamot para sa tatay nila? Yung lalaki o babae? Yung babae lang, ma'am. Yung babae lang naman, ma'am. Nabubugnot din siguro sa asawa niya. Nabubugnot sa asawa. Siya naman din nagreklamo. Pero pag yung mga anak mong lalaki, okay naman Hindi sila. Hindi naman, ma'am. Basta may pambigay lang. Oo. Yun na mahirap minsan sa magulang, no? Kapag nahingi, Minsan mahirap pag-adjust, ma'am, Oo. Kaya lang siyempre ikaw din yung mahihiya. Siyempre, minsan ako masama din loob sa kanila. Parang gusto ko naman manumbat. Gabi naman kayo. Siyempre, nyo Oo. Pero si husband mo, si kuya hindi na narinig, ma'am. Hindi na narinig. Baka atakin. si Kuya Pompeo ba yung tipong kalma lang o medyo magagalitin din? Minsan po na-high blood siya pag minsan di ko kasi matiis. Susumbong ko sa kanya, na-high blood din siya. Huwag ka na yung lapit doon. Huwag ka na lapit doon. Ganun. Oo. Ay, huwag ka na magsumbong. Baka nga ma-high blood pa. Kaya minsan daw susumbong, ma'am. Minsan ba yung, saan galing yung nandun pagkain? Doon sa mo na. Kainin mo mag-isa. Ganun siya. Nagtatampo. Alam mo, yaman lang yun. Siyempre may problema siguro sa buhay niya. Sabi kong ganyan, kaya siguro nagtupak. Nag-away siguro mag-asawa. Oo. Pero minsan, alam mo, natutuwa ako sa Ate Jocelyn na at least ganyan ka, masayahin ka. Dapat laging ganyan. Para hindi bumigat ng problema. Di ba? Mabigat ang problema di ba, Ate Jocelyn? Pero kung kayong mag-asawa, nag-uusap ba kayo minsan ng yung parang seryoso, masinsinan sa pagdating sa naman, kanyang... Ma'am. Normal lang yun, ma'am. Nag-uusap naman kami. Oo. Tapos, siguro kung hindi ka nagkaganyan, naghihirapan ganito. Kasi sa bagay, masipag siya, di ba, dati? Anong trabaho niya dati? Construction po siya, ma'am. Sa construction. Siguro naman kinita na niya yung para sa mga anak mo, di ba? May kanya-kanya ng pamilya, nabuhay. Opo, ma'am. May pasang pamilya. Oo. Bakit ka naiyak, Ate Jocelyn? Kanina tumatawa ka pa Pinaiyak ba kita? Nakasama rin. Pag-aalala mo, nakasama ng loob Pati tuloy ako naiiyak. Minsan mahirap maging nanay, no? Ikaw lahat, no? Di ba? Oo nga. Naku, kahirap talaga pag may mga anak tapos ganyan, manghihingi mahirap pala maging ina. Ang hirap maging nanay. Ngayon mo lang naramdaman yan. Senior ka na. Ikaw naman, no? Kasi mama na akong katuwang sa hanap buhay, mami, kaya naramdaman ko na. Oo nga, hindi. Dasal lang. Sana pag magkaroon ka ng sa anak mo. Oo, dasal lang tapos Tampo, diba? Oo. Hindi kasi maiwasan yun, mami. Oo, dasal mo lang. Pagdasal mo, tapos... Ma'am, lagi po ang ma'am. Hindi ako nawawala sa taas, ma'am. Oo. Lagi po ang magdasal. Oo, pagdasal mo, then pagkatapos nun, 'di ba? Hayaan mo na, magsaya ka na lang. Tapos minsan, pagka medyo may time ka para sa sarili mo, punta ka lang doon, magpalamig ka sa mall. Ano ba malapit na mall? Hindi ko nga magawa yun, mami. Gawin mo. Hindi ko nga magawa yun, mami. Oo. Singit mo lang para yung bang me time, 'di ba? Ate Jocelyn. Me time. 'Di ba? Kahit konti lang, mga 30 minutes lang. Di natuwa ka nung paglabas mo, masaya ka na ulit, 'di ba? Oo, dapat may ganun. Minsan, di ba sabi nga natin, minsan yung pagiging nanay, talaga naman nakakalimutan natin yung me time. Ako naman. Hirap nga, mami. Di ba? Ako naman. Walang katapusan obligasyon. Oo, kaya nga sabi ko Siyempre nga. kung may problema sila, pamilya nila, ang mga anak mo, ikaw din maapektuhan ka ng nanay, di ba? Kaya nga maglagay ka, promise mo maglagay ka ng me time. Punta ka sa pinakamalapit na mall, maglakad ka lang doon pagka medyo nabuburyong ka rin. Di ba? Yung silip-silip ka lang. Oo. Di ba silip-silip ka lang? Oo, pantanggal stress. Silip-silip ka lang tapos tapos mag-ano ka. Bada ka sa Jollibee. Kung pumasok, papalunok ka na lang kasi wala ka
Oh. alam mo tayong dalawa, Ate Jocelyn, parang di tayo nagkukwentuhan na milyon-milyon na nakikinig, ha? Ayan, gusto ko masaya ka, Ate Jocelyn, gusto ko masaya ka, ha? Ganyan. So, para hindi ka, mayroon kang, alam mo yung kailangan mo ng lakas. Unang-una, ikaw ang kinukunan ng lakas, sabi mo, di ba, nanay? So, wag mong pabayaan yung sarili mo. Lagyan mo ng me time, tapos, tawag nito, pagka medyo naburyong ka, punta ka sa pinakamalapit na mall. Sabi mo nga, punta ka doon sa Jollibee. Tapos, kumain ka ng isang pirasong chicken. Di ba? Ay, ano ba yan? O sige na, manawagan ka muna, hingi tayo ng tulong. Wala ka pa pambili ng gamot. Sige, para kay Kuya Pompeo. Sige, go ahead. Go ahead, Ate Jocelyn. Marami tayong mababait na kababayan. Go ahead. O sige, manawagan ka na, hingi kang tulong. Po? Oo, manawagan ka, hingi ka ng tulong dun sa mga nakikinig sa atin na may mga gininto ang puso para nang sa ganun makaipon tayo pambili ng gamot ni Kuya Pompeo. Manawagan po ako. Oo, manawagan ka na. Sige ka, wala akong bibigay sa iyo. Sana po, tulungan niyo naman po ako. Tulungan niyo po ako. Kasi Diyos din, nasa ni Pompeo. Sana akong tulong para sa kailangan pabiling gamot sa araw-araw. Sana po matulungan niyo po kami. Salamat. Ayan. So, doon po sa mga tutulong para kay Ate Jocelyn, kailangan ko kasi nung kanyang husband, si Kuya Pompeo, ng mga panggamot. Ayan. Pwede po magpadala kayo sa GCash account ng DZRH Operation Tulong. Ayan po, naka-flash sa inyong mga television screen. 0956-197-9471. Pakilagay po ang pangalan, Pompeo Quebec Jr. Parang yung bansang Quebec Jr., no? So para po kay Kuya Pompeo yan, mapagsama-sama natin para nang sa ganun mabigyan po natin siya ng pambili ng gamot, no? Na si Ate Jocelyn kanina saya-saya, tapos pag naalala yung kailangan nila, naiyak no po. So pwede po diyan, padala niyo po lamang, no? Sige na po. Nakiusap talaga. Baka pwede tayong mag-share para kay Kuya Pompeo Quebec Jr. Ayan, okay. Ate Jocelyn. Po. Oo, pagka ba ikaw isang araw may magbibigay sa iyo ng pangkabuhayan, anong gusto mong itinda bukod sa ukay-ukay? Marami po akong aral na negosyo, ma'am. Magtitinda ng machilas. Ano yung pagkakitaan, ma'am? Eh di magsari-sari store ka na lang. Ma'am, kaya ko ba yun, ma'am? Oo, kaya mo yun. Bahunan yun, ma'am. Bahunan, hindi natin kaya. Malay mo, may nakikinig, bigla kang bigyan ng pangkabuhay noon. Sabi mo, kaya mo yun. Salamat. Diba? Bahala na, ma'am. Bahala kakayanin, ma'am. Basta meron lang. Dapat kayanin mo kasi kailangan. Diba? Kasi araw-araw, kailangan yun ng panggastos, panggamot. No? O sige, malay mo naman, isang araw, diba? Walang imposible kay Lord. Diba? Okay. So, ganito, dahil meron naman tayong pondo dito ng butihing Supremo. Kilala mo, sino Supremo? Sino? Hindi po. Ha? Supremo? Senator? Sino? Di ka Di mo pinapanood Senator Lito Lapid? Lito Lapid. Di mo pinapanood si Senator Lito Lapid? Opo. Okay, tamo, natawa ka. O, bigyan ka ng Supremo ng 2,000 pesos. Kita mo. Kunyari, di mo pinapanood mo pala. Natuwa siya. Ayan, okay. So, 2,000 pesos galing kay Senator Lito Lapid para kay Kuya Pompeo, ha? At least makabili ka ng gamot. O, sige, pasalamatan mo na. Malay mo, dagdagan pa yan, nakikinig daw si Kuyang Mark Lapid. Di ba? Si COO Mark Lapid. Ay, hindi. Ayan, kanina pa nakamonitor. Sige, go ahead. Wag ka Naku, ikaw talaga. Malay mo, dagdagan yan. O, sige, pasalamatan mo na si Senator. Salamat po, Senator. Senator, Tsaka si Kuyang Mark. Oo, susunod yan, dadagdagan na yan. Okay, maraming salamat kay Sen. Thank you so much. Nakatutok sila sa atin ngayon, Sir Ricky Ileto. 3,000 pesos galing naman sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation, no? Sa PPAF. Okay? Maraming salamat po. Oo, so anong bibila mo ng gamot si Kuya Pompeo, ha? So 5,000 pesos yan. Malay mo, mayroon pang madagdag dyan, ha? Okay, Ate Jocelyn? O sige, dapat lagi ka masaya, ha?
O, mag-me time ka ha, para di ka maburyong. Okay? O paano ko yan makuha, ma'am? Sige, mamaya tawagan ka nung AP namin ha, si AP Wina Pearl ha. Huwag mo ibababa. Okay? Sige. Magibigan si Ate Jocelyn Sarmiento. Ayan, ang asawa po ni Kuya Pompeo, Quebec. Kita mo to si Ate Jocelyn, bigla nawala yung pag-iyak. Kala mo wala kami sa ere. Kukwentuhan kaming parang ano lang. Chismisan. Babalik po tayo. Oras po natin, 45 minuto makalipas alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Char